Good afternoon, ladies and gentlemen. For today, I will be going to discuss or tackle about exile in Dapitan. As we further go to our discussion, let me give you some few famous words or line of Rizal, which is, the youth is the hope of our future. Or in Tagalog, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. As I've said a while ago, we are going to tackle about exile in Dapitan. But this time, I will be using Tagalog dialogue for you in order to understand our topic, guys. So, let's start. Sa lungsod ng Dapitan, ipinatapon ang pamalaang kolonyal na Espanyol si Jose Rizal upang pigilan ang lumalakas noong paghimagsik ng mga Pilipino laban sa mga otoridad. Simula ng disyero sa Dapitan, Hulyo 14, 1892, dinala si Rizal sa Dapitan ng barkong Cebu. Ibinigay sa mga kamay ni Kapitan Ricardo Carnicero ang pagbabantay kay Rizal. Hulyo 15, 1892, nakarating si Rizal sa Dapitan. Dala niya ang sulat mula kay Padre Pablo Pastels, superior ng mga Huesweta, para kay Antonio Oba, ang paring Huesweta sa Dapitan. Nilalaman ng sulat ng mga kondisyon para sa maninirahan si Rizal sa kumbento. Ang tatlong kondisyon, una, na ipapahayag ni Rizal sa media ang kanyang mga pagkakamali na may kinalaman sa relihiyon at gagawa siya ng pahayag na mapapakitang siya ay isang maka-Espanyol at laban sa revolusyon. Number 2, na makikibahagi siya sa mga ritual, seremonya at simbahan at mangungumpisal ng kanyang nakalipas. Na mula ngayon ay kikilos na siya bilang huwarang sakop ng Espanya at isang lalaki ng relihiyon. Sa desierto sa Dapitan, hindi sinang-ayunan ni Rizal ang mga kondisyon at pinili niyang manirahan sa bahay ni Carnicero, ang kanyang bantay. Hinangan ni Carnicero si Rizal at binigyan niya ng mga kalayaan tulad ng sabay na kumakain, binigyan niya ng laya at pumunta kahit saan. Kinakailangan lamang dumulog si Rizal sa isang beses sa isang linggo. Sinulat ni Rizal ang Don Ricardo Carnicero noong Agosto 26, 1892 sa mismong kaarawan ng kapitan. Simula ng disyero sa Dapitan, May 4, 1893, umalis si Kapitan Carnicero ng Dapitan at pinalitan ni Kapitan Juan Sitges. Nanalo sa loterya sa Maynila. Dumating ang barkong butuan sa Dapitan noong Setyembre 21, 1892. Sinalo ito ni Kay Carnicero at inutos rin niya ang buong bayan magtipon sa dalampasigan. Walang opisyal ang sakay ng barko, ngunit dala nito ang magandang balita. Nanalo sa loterya sa Maynila. Tikit sa loterya bilang 9736 na pag-aari ni Kay Carnicero, Rizal at Francisco Iquilor ay nanalo ng 20,000 pesos. Napunta kay Rizal ang 6,200 pesos. Inilaan niya ang 2,000 pesos para sa ama at 200 pesos para kay Basa at ang natira ay pinangbili niya ng lupang sakahan sa Talisay. Ang debate ni Rizal at Pastels. Nagsimula ito nang magpadala si Pastels ng aklat ni Sarda na may kasamang payo para kay Rizal. Ang debate ay napapaloob sa 4 na liham ni Rizal at ang mga sagot ni Pastels. Ang debate ni Rizal at Pastels. Pinayuhan ni Padre Pastels si Rizal na dapat ay tigilan na niya ang kanyang kahibangan o mahaderya sa pagtingin sa relihiyon mula sa sariling paghuhusga. Sa mga sulat, matatagpuan ang ideya niyang laban sa simbahang Katolika na nakuha niya mula sa Mason at mga kanyang pagkasuklam dahil sa pang-aalipusta ng mga masamang prayle. Ang debate ni Rizal at Pastels. Ipinaglaban din ni Rizal ang mga paghahanap sa katotohanan ay maaaring gawin sa iba't ibang paraan, kaya naman ang mga relihiyon ay maaaring magkaiba, ngunit lahat ng ito ay patungo sa liwanag.
Ang dakilang pananampalataya ayon kay Padre Pastel ay pinangungunahan ang lahat ng bagay tulad ng katwiran, pagpapahalaga sa sarili at sariling kuro-kuro. Ayon ang debate ni Rizal at Pastel. Ayon kay Pastel, ang paniniwala sa Diyos ay higit pa kaysa anumang bagay. Kailangan ng tao ng patnubay ng Panginoon. Malabo ang pagkakatapos ng debate ni Rizal at Padre Pastel. Nanatiling mabuting magkaibigan si Rizal at Pastel. Binigyan si Rizal ng sipi ng Imitation de Cristo ni P. Thomas Kempis at nirigalo niya si Pastel ng rebulto ni San Pablo. Si Rizal at si Padre Sanchez. Siya lamang ang paring Espanyol na nagtanggol sa nulumitang hiri ni Rizal. Hindi makumbinse si Rizal sa mga debate nila ukol sa teolohiya. Sa kaarawan ng praile, niregaluhan siya ni Rizal ng manuskritong Estudio sobre la Lengua Tagala o mga pag-aaral hingil sa wikang Tagalog. Pagkatagpo sa espiya ng praile, Pablo Mercado, nagpapakita na kamag-anak raw siya ni Rizal. Nahalataan ni Rizal ang impostor. Sinumbong niya ito kay Juan Sitgis. Inimbestigahan ni Anastasio Adriatico. Florencio naman ang tunay na pangalan ng lalaking at siya'y inupahan ng mga paring Recolito. Buhay sa dapitan. Si Rizal ay nagpakita ng magandang halimbawa patungkol sa kanyang pamumuhay sa dapitan. Ginugol niya ang kanyang oras sa pagsasanay sa medisina, sa kanyang pangkarunungan, pangsining, pampanitikan, at pang-scientificong hangarin, at sa pagsulat ng kanyang mga kaibigan tulad ni na Blumentritt, Joseph, Rose Meyer, Nathel, Neil mula sa Europa. Bilang isang manggagamot, si Rizal ay nagbigay ng libreng gamot para sa mga mahihirap. Gayunpaman, may ilang mga mayayamang pasyente ang nagbabayad sa kanya ng malaking halaga para sa kanyang pag-oopera. Noong August 1893, inoperahan niya ang kanyang inang si Doña Teodora sa mata. Tagumpay ang operasyon ngunit pagka-impeksyon dahil sa katigasan ng ulo ng ina. Don Ignacio Tomarong, isang Ingles, at Don Florencio Azcárraga, mga mayayamang pasyente ni Rizal. Bilang isang inhenyero, si Jose Rizal ay may titulo na Perito Agrimensor o Expert Surveyor. I want to do all that I can for this town, wika ni Rizal. Kung sa Tagalog, gagawin ko lahat para sa bayan ko. Mga proyekto ni Rizal sa dapitan. Unang sistemang pantubig. Pinaalis ang mga laitang sanhi ng malarya. Ilawang gamit ang langis ng nyog. Pagpapaganda ng dapitan o ng plaza. Mapa ng Mindanao. Sa tulong ng kaibigang gurong Jesuit, Padre Francisco Sanchez, binago niya ang plaza upang ito'y gumanda. Upang matalo nito ang pinakamaganda sa Europa. Sa harapan ng simbahan, gumawa si Padre Sanchez ng malaking mapa ng Mindanao na nagawa sa lupa, bato at damo. Sa plaza ng dapitan, ito yung picture na nasa plaza na binago ni Rizal at ni Padre Sanchez. Bilang isang guro, tumatanggap lamang siya ng mga piling-piling mga mag-aaral mula sa mga kilalang pamilya. Nagkakaroon siya ng 21 o 21 estudyante. Hindi siya nagbabayad ng matrikula, kundi magtatrabaho sila para kay Rizal sa kanyang mga proyekto. Tinuruan ang mga ito magbasa, magsulat, mga wika, geografiya, kasaysayan, matematika, gawaing industrial, kalikasan, mga moral at gymnastic. Rizal bilang guro, pagbabasa, pagsusulat, mga wika, Kastila at Ingles, geografiya, kasaysayan, matematika, aritmetika,
Geometria, gawaing kamay, kalikasan, magandang asal, himnistika o gymnastic. Rizal bilang guro. 2 p.m. to 4 p.m. gamit nila ang wikang Kastila ng English. Recess, panghuhuli ng kulisap, nagdidilig ng mga halaman, naglalagay ng pataba sa lupa. Casa Redonda. Kontribusyon sa agham. Natuklasan ni Rizal na ang Mindanao ay mayaman sa mga espesimen. Sa pamamagitan ng kanyang baroto at sa tulong ng kanyang mag-aaral, kanyang ginalugad ang mga gubat, baybayin, dagat upang humanap ng espesimen ng mga halaman, kulisap at kabibig. Ang mga diskubri niyang espesimen ay pinadala niya sa mga museo sa Europa, lalo na sa museo ng Dresden. 203 species ang kanyang nadiskubre. Ilan sa mga ito ay pinangalan sa kanya: Draco rizali, lumilipat na butike; Apogania rizali, maliit na uwang; Rhacoporus rizali, kakaibang palak. Mga pinag-aralan ni Rizal na kaugnay sa agham: antropolohiya, etnografiya, arkeolohiya, hiyolohiya, heografiya. Pag-aaral ng linguistika, gramatikong Tagalog, comparative study ng Bisaya at Malay, nag-aral ng Bisaya at salitang Sobanon. Ayon sa sulat ni Rizal kay Blumentritt, I know already Bisayan and speak it well. It is necessary, however, to know other dialects in the Philippines. Mga lengguwahe na napag-aralan ni Rizal: Tagalog, Ilocano, Bisayan, Subanon, Espanyol, Latin, Griego, Ingles, French, Aliman, Arabic, Malay, Hebreo, Sanskrit, Dutch, Catalan, Italiano, Czech, Hapon, Portuguese, Swedish, Russian. Sa sining naman, altar ng mahal na birhen para sa mga madre. Ng kawang gawa, paghihiganti ng ina, asong pumapatay ng buwaya, Rebolto ni Padre Gireco, Rebolto ni San Pablo. Ang batang babae ng dapitan, a clay statue of a wild boar, Josephine sleeping. Pagsasaka, bumili si Rizal ng 16 hektarya ng lupa sa Talisay. Kakao, kape, tubo, nyog at punong namumunga mga pananim niya. Bumili ulit ng lupain hanggang nagkaroon siya ng 70 hektaryang lupa na may 6,000 puno ng abaka, 1,000 puno ng nyog at maraming punong namumunga ng tubo, mais, kape at kakao. Rizal bilang negosyante, pakikipagsosyo kay Ramon Carrion sa industriya ng pangingisda, kopra at abaka. Sa isang pagkakataon, nakapagluwas siya ng 150 paldo ng abaka. Nagtayo ng pagawaan ng apog o limestone sa Ingles. Itinayo ang asosasyong kooperatiba ng mga magsasaka ng dapitan. Bumibili si Rizal ng hemp o abaka sa dapitan ng $7 at 4 na riles bawat bungkos at ipinagbibili sa Manila ng $10 at 4 na riles. May tubong $3 sa bawat bungkos. Rizal bilang inventor. Sa Calamba, inimbento niya ang cigarette lighter o sulpukan na yari sa na iniregalo kay Blumentritt. Sa dapitan, inimbento niya ang makinang ginagamit sa paggawa ng bricks. Ang makinang ito ay nakagagawa ng 6,000 sa isang araw. May retiro. Pebrero 1895 na ibalik na ang paningin ni Doña Teodora. Siya ngayon ay bumalik sa Maynila. Hiniling ni Doña Teodora si Rizal na sumulat ng isang tula.
October 22, 1895, ipinadala ni Rizal ang isang napakagandang tula tungkol sa mapayapa niyang buhay sa dapitan. Si Rizal at Josefina Bracken, habang si Rizal ay nasa dapitan, nungulila siya sa kanyang pamilya, kamag-anak at mga kaibigan na nasa ibang lupain. Ang pagkamatay ni Leonor Rivera noong August 28, 1893 ay lalong nagpatingkad sa kalungkutan ni Rizal. Tila hulog ng langit ang isang 18 taong gulang na Iris na ngalang Josephine Bracken na dumating sa dapitan noong Pebrero 1895 kasama ni Ginang Theodore Tufar at Manuel Orlac na isang Pilipina. Josephine Bracken. Si Rizal at Josephine Bracken, mga katangian ni Josephine Bracken, masayahin, maganda, may balingkitang katawan, ang buhok ay kulay kastanas, may matang bughaw. Si Rizal at Josefina Bracken, ang mga magulang ni Josefina ay Irlandese, ngunit siya ay ipinanganak sa Hong Kong noong October 6, 1876. Ang kanyang ina ay namatay nang siya ipinanganak, kaya siya ay inampon ni Ginang Tufar. Si Rizal at Josefina ay matantong nagkaibigan sa unang pagkikita pa lang. Pagkaraan ng isang buwan ay nagkasundong magpakasal ang dalawa. Subalit ayaw silang ikasal ni Padre Uban na nagwatang pahintulot ng obispo ng Cebu. Si Rizal at Josefina Bracken, ganun na lamang ang galit ni Ginang Tufar nang malaman niya ang balak ng pagpapakasal ng dalawa. Ayaw niyang mawala si Josephine kaya't nagtangka siyang magpakamatay sa pamamagitan ng paggilit sa kanyang leeg. Hindi ito natuloy dahil itunulan siya ni Rizal. Umalis si Ginang Tufar patungong Hong Kong ng mag-isa sapagkat si Josephine ay nagpaiwan sa Maynila sa pamilya ni Rizal. Hindi naglaon ay bumalik siya sa dapitan. Si Rizal at Josefina Bracken, magkahawak ang kanilang mga kamay. Ikinasal nina Jose Rizal at Josefina Bracken ang kanilang sarili sa harap ng Diyos sapagkat walang paring ibig magpakasal sa kanila. Nagsama ng maligaya sa dapitan sina Rizal at Josefina sa ilang lihim na ni Rizal sa kanyang pamilya. Pinuri niya ang kanyang asawa at ipinagtapat ang kanyang bagong tuklas na kaligayahan. Si Rizal at Josephine Bracken. Francisco, ipinangalan sa anak ni na Jose at Josephine, sinunod sa pangalan ng ama ni Rizal. Rizal at ang Katipunan. Hulyo 7, 1892, pagkatatag ng Katipunan. Mayo 2, 1896, napagkasunduan na si Dr. Pio Valenzuela ang magiging sugo sa dapitan. Sakay si Valenzuela sa barkong Venus at nagsama ng isang bulag na si Raimundo Mata upang hindi mahalatahan. Hunyo 21, 1896, nakarating sina Dr. Pio sa dapitan. Rizal at ang Katipunan. Hindi sinangayunan ni Rizal ang mapangahas na balak ni Bonifacio. Ayon sa kanya, una, hindi pa handa ang taong bayan at pangalawa, kailangan pang mangalap ng pondo at armas bago maging handa sa isang revolusyon. Nagboluntaryong doktor militar sa Cuba. Inialay ang serbisyo para maging doktor militar sa Cuba kung saan may kaguluhan. Desyembre 17, 1895, sumulat si Rizal kay Gov. General Ramon Blanco. Hulyo 1, 1896, dumating sa dapitan ang sulat ng pagtanggap sa kanyang alok na nakarating sa kanya ng Hulyo 30. Pinayagan siya. The Song of the Traveler. El Canto del Viajero. Naisulat ni Rizal nang magawaran siya ng kalayaan ng Malacanang. Sa wakas ay malaya na uli siya at makakapaglakbay na uli siya sa Europa at sa Cuba. Paalam dapitan. Hunyo 31, 1896, natapos ang 4 na taon na disyero ni Rizal sa dapitan. Sumakay sa barkong Espanya kasama si Josephine, Narcisa, Angelica, anak ni Narcisa, 3 pamangkin na lalaki at 6 na estudyante. Agosto 6,
1896. Nakadating siya sa Manila Bay, funeral march ni Chapin, tinugtog na musika bilang pamamaalam.